O mga kababayan, kilala nyo pa ba ito? Si pastor na kongresista, Pastor Jack. Ay, nako. Oh, yung mukha pa lang mga kababayan, parang sabik-sabik na si Pastor Jack. Sa mga taga-Visayas at Mindanao dyan mga kababayan, alam nyo na kung anong ibig sabihin ng Pastor Jack. Si Benny Abante mga kababayan na sinasabing self-proclaimed pastor. Na kongresista na napakalaki pa ang cross mga kababayan. Halos umusok na po ang kanyang dibdib mga kababayan na nadikitan ng cross. Dahil self-proclaimed Pastor Jack, di umano. At human rights defender daw mga kababayan, pero siya naman ang nangunguna sa pangyuyurak ng human rights doon sa Kongreso. Dahil hudas ang taong ito mga kababayan Ito si Benny Abante mga kababayan. Grabe kung makapambuli. Tinuringan pa namang pastor daw mga kababayan. At isa sa mga pinakamatandang kampon ni Crocodilos Romualdez dyan. Sa Kongreso. Na after niya binira dati si VP Sara mga kababayan. Kaya nahalongkat ang kanyang mga nakaraan. Ang rangya pala nitong si Pastor Jack mga kababayan na si Benny Abante. Tingnan nyo mga kababayan Iba't ibang mga mga kababayan, mga sasakyan ang piniflex sa social media. Pinakita talaga niya mga kababayan, mga bulletproof na Cadillac Escalade. Sobrang mahal po niyan mga kababayan at kung i-convert mo sa Pilipinas na money, sa abot ng up to 18 million ang sasakyan na iyan na bulletproof na Cadillac. Nagpi-flex din mga kababayan ng Mercedes-Benz. May new baby, sabi ni Benny Abante. At hindi pa kasali dyan mga kababayan yung mga sasakyang hindi niya pinost sa social media. To think mga kababayan na Pastor Jack lang yan na hindi yan ganyan kayaman dati. Pero ngayon nagpi-flex ng mga mga gagamitan mga kababayan. Ang Pastor Jack, si Benny Abante na relos pa lang mga kababayan base dito sa itsura, sinaliksik ng mga netizens mga kababayan, umaabot ng 2.7 million pesos ang isang relos. Rolex. Another relos naman mga kababayan. Iba na naman itong relos na suot, 2.5 million. Pati sinturon mga kababayan, nagkakahalaga ng 37,000 pesos, Louis Vuitton. Si Pastor Abante. Napaatras kung mag-isip. Tapos mga kababayan, di ba? Last time, tumiklop ito Hindi na niya direktang inatak si VP Sara mga kababayan. Gaya nung naunang hearing. Ngayon mga kababayan, ang inatake na niya ay si Marcoleta. Dahil umamin yan sa interview ng dilawang mga kababayan vlogger na si Christian Isguera na lagot daw siya kapag magiging presidente si Sara Duterte. Kaya naman mga kababayan nung nakaraang hearing abay lumapit kay Sara Duterte at pakamay-kamay pa. Pero si Sara Duterte mga kababayan, plastikan. Poker face mga kababayan. Akala siguro ni Abante na, ay congressman, gaganyan-ganyan si Sara. No. Tingnan nyo lumapit kay Sara Duterte mga kababayan. Ayun. Papansin kay Sara. Handshake pa. Nahugas ka ba ng kamay, Pastor Jack? Pastor Benny? Si Sara hindi natuwa. Hindi natuwa si Sara. At lumapit din mga kababayan itong kanilang chair doon sa committee mga kababayan na nag-iimbestiga kay Sara na si Chua. Poker face na naman si Sara mga kababayan. Walang reaksyon. Hindi man lang tiningnan. Nilapitan ng mga buhaya mga kababayan. Nilapitan ng mga buhaya. Pati nagpadala pa sila ng langaw mga kababayan. At pinaatake kay Sara. Tingnan nyo, may langaw. Alis langaw. Pinitik mga pinitik ni Sara ang langaw. Kaya naman ito si Abante mga kababayan. Si Marcoleta na lang Si Marcoleta na lang ang inatake. Ito ang rangya mga kababayan Kaya naman ang obserbasyon nito Pasyo mga kababayan is abusado. Itong si Abante mga kababayan, tinagurian pa namang pastor. Panoorin po natin I invoke my right to remain silent.
Sabi ni Abante, that is not applicable here. This is not a court hearing. Bakit nagiging monsters yung iba Monster! Si na Pastor! legislators kapag nakaupo na sila ron? Dahil Ang kanyang new baby daw, baby ni Benny Abante na bagong sasakyang Mercedes-Benz. ba hindi makalaban yung mga tao dahil nasa teritoryo nila, na kapag may hindi sila narinig na sinasabi, contempt, Contempt agad. inaabuso na po. Contempt. Lalong-lalo na sa Paduano, no? Na dati palang rebelde yan si Paduano, mga kababayan. Alex Bungkayaw Brigade. Di ba armed group yan dati? Sumuko. Naging kongresista pa si Paduano, yung kalaban ng Marcoleta. At eto rin si Abante, mga kababayan. Pastor daw di umano, pero ang sabi nila parang nakikipagsayaw din daw ito sa mga makakaliwa. Ang contempt powers, hindi yata nabasa ng ating mga mambabatas. Patuloy nilang binabastos yung mga resource persons at hindi ginagalang yung mga karapatan. Iniimbitahan lang yan dyan. Napakatagal na. Siguro more than 10 years nang walang nako-contempt. Mas matinik pa pala tayo kaysa sa Amerika dahil ang Amerika wala nga pinakontempt 10 years na. Huwag niyong sabihin ang mga batas ng Amerika ay inferior sa batas natin. Or in the reverse, huwag niyong sabihin ang batas natin ay better. Land of the free ang Amerika Tapos tayo, pinapattern natin ang ating sarili at ang gobyerno doon sa Amerika. Pero ngayon mga kababayan, parang nagiging North Korea na tayo dahil dito sa mga diktador na mga Pastor Jack na ito. The laws of the United States. Diba? Presumptuous naman tayo. So hindi kailangang abusuhin ng contempt powers. Inabuso na nga. To be able to make good laws. Yan ang hindi naintindihan ng ibang lawmakers natin. Ang final namin ay para galangin ng both houses. As if criminal law sila. The Senate and the House of Representatives, yung right to remain silent at saka right to remain silent, mga kababayan, is absolute. Kahit pa hindi ka talaga umimik dyan, karapatan mo yan. The right against self-incrimination. Hindi nila kinikilala, di ba? Sabi ni Abante, that is not applicable here. This is not a court hearing. Not applicable. It's absolute. Pinasasabi po namin sa Korte Suprema, may mga kaso na yung right to remain silent is applicable in all proceedings. Hindi mo pwedeng i-contempt ang taon without due process. Hindi mo pwedeng i-contempt without due process. Nung pinagagawa ng mga buhaya ngayon, mga kababayan, kung sino-sino na lang pinako-contempt. Sabi na, nagsisinungaling. Who are you to tell na nagsisinungaling yan? Korte ka ba? Ikaw ba ang tagahawak ng katotohanan? Anong due process mo para sabihin mong nagsisinungaling? At ang mga resource persons, hindi mo dapat binabastos. Yun ang sabi ng Supreme Court sa Ong versus Senate. 2023 lang po yan. Ito sa Abante, bastos. Sila Paduano. Lahat quad-quad. Yung mga quad committee, mga kababayan. Balatan natin yan lahat. Sa ng ating mga mambabatas, patuloy nilang binabastos yung mga resource Correct. persons at hindi ginagalang yung mga karapatan. Nakikita niyo po ba na may nilalabag o nalabag sa batas itong mga mambabatas dahil nga po sa ginagawa nilang paggigisa sa mga resource persons? Obvious ba? Para sa amin, meron. Yung ba naman tama? Kahit alisin na lang natin yung legality, mga kababayan. Morality. Pastor, Pastor. Nagtataguyod daw ng human rights. Tapos, siya ang unang-unang yumurak sa mga mga resource person dyan. Inapak-apakang mga kababayan na parang langaw. Pinitik ni Ano ba naman sabihin mong nanggigigil na ako sa'yo, napipiko na ako sa'yo. Hindi sinabi na nga you treat resource persons with respect. Ganyan sila sana, mga kababayan, Senado at Kongreso. Contempt of court. Para sa'yo ay may krimeng ginawa yung tao. But you are not a judge. You are not there to pronounce guilt or innocence. Daig pang judge, jury, an executioner. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan, sa pang-aabuso ng mga kongresista at mga senador dito sa kanilang mga resource person? Post your comments below.